Hello? Hello po. Hi! Good morning if you're in the Philippines. Good Yes morning. po. Good morning din po. Good morning. What's your name? Juliet po, from Pasig. Juliet. So your Yes name po. is spelled as the normal spelling of a Juliet. Parang Romeo and a Juliet. Parang ganun lang. Yes po. Alright. Juliet. Okay. Opo. Yan ang real name mo, ma'am? Yes po. Walang tinatago. Matapang, mga kaibigan. Ha? Tapang, ha? Juliet. Ilang taon na? Actually po hindi. Ay, hindi. Ngayon lang po magiging matapang. Tama. Anyway po, 28 years old po. Sa Pasig ka. Opo, pero currently po kasi nasa vacation kami ngayon dito sa Pilipinas kasi may Australian fiancé ako and we flying back for a few days po in Australia. Oh, so ibig sabihin, you have been based in Australia for a while now. Yes po. Saan Bali ka- babalik po kami ng Australia sa Sydney po. Sydney. If I drive from Sydney to Melbourne, how long would that take me? I think you need to catch a plane para mas mabilis po yung travel kasi it takes 6 hours to 8 hours po to travel Melbourne. To Sydney? Yes po, Hindi. Sydney to Melbourne 6 to 8 hours Kaya po kong pag i-drive driving yun. Kaya kong car. Totoo nga. Hindi, kasi gusto ko mag-road trip. So, pwede palang i-drive yun. Ha? Depende po sa weather kasi as of now po winter season po sa Australia eh. Ibig sabihin may mga snowy parts. Yes po. Hindi, pag summer pwede. Pwede po. Kasi kung 8 hours lang, maganda naman ang daan sa ibang bansa, di ba? Yes po. Oo, di ba? Wala namang mga lubak dyan, di ba? Traffic. And traffic. Nag-drive ako, na-try ko na kasi nag-drive ng 14 hours, pero dapat 8 hours lang. Sa Japan, from Tokyo to Okinawa, dinrive, di ba? That's good to hear po. Ang layo din nung dinrive ko nun, parang okay naman din. Oo. Masipag ako mag-drive. Sababayan niyo lang ng konting music para enjoy yung road trip. Okay, sige. Si Juliet ay 28 from Pasig. Nung nagbakasyon ka sa Pilipinas ngayon, kasi vacation lang ito, how long ka na nag-stay sa Australia? 4 months po kasi na under tourist visa po kasi ako, so visitor visa. And dinala ko nung fiancé ko doon last January. And mga 6 months na po, 7 months. Kasi nagta-travel back and forth po kasi ako every 3 months eh. So kumbaga, yung Australia ay bagong lugar pa lang pala sa'yo. Opo. Okay. Okay. Saan mo nakilala si Australian? Actually po, dati po siyang nag-work dito sa Pilipinas as account manager sa BPO company. Tapos nakita ka niya. Same building po ng pinagtatrabahuan namin year 2023 po yun. So bali, account manager siya doon sa company which is different company sa company ko. And di isa lang kami ng building. So parang nadadaanan, ganun. Okay. So nakita ka niya, yung ganda naman. Oh, mate, this woman is very Actually, beautiful. Hindi po Sabi niya. Kasi that time, hindi po kasi kami that time allowed na makipag-usap sa ibang company when it comes to BPO kasi. Hindi kami pwede makipag-chismisan ganto ganyan. So, nadadaanan lang ganto ganyan hanggang sa nakita niya nga po kung nagka-interest. So, pero alam ko that time po kasi may asawa siya so hindi ko ginagrab yung opportunity year 2023. Wow! Ko pa siya kakilala. Medyo nadulas ka dun ha. Opportunity ha. Sige. Kasi yan po kasi yung intention ng ibang mga Pilipino Hindi. kapag may interesadong apam. Wag mo silang idamay. Sa'yo ko narinig. Hindi lahat po, pero yung iba. Wait lang. Sa'yo ko narinig. Ikaw ang nagsabi ng word na opportunity, hindi kami. Yes po. Okay? Hindi po kasi, that time po kasi talagang Wait. dito na magkaroon. Wait.
Okay, you don't have to be defensive, okay? Wag, Opo. I'm just saying, sa'yo nang galing yung word na opportunity, okay? Opo. Okay. Wala, hindi ka naman namin nilalait, sinasabi ko lang sa'yo. Ano ka ba? Opo. Medyo iniiwasan ko kasi po siya that time kasi ayoko din po kasi pumasok sa relasyon na, Mhm. opo, na foreigner kasi alam po, iba yung tingin kasi ng tao pag may foreigner ka, parang sobrang taas ng tingin sa'yo. Tapos, that time, hindi naman ako ganun. Pero, Mhm. nagkakaroon ako ng ano sa kanya ng paghanga, kumbaga clash. Mhm. Pero yung age gap po kasi namin ng foreigner is 53 siya, 25 pa lang ako. Hindi, 50 years old siya that time and 25 pa lang po ako. So, medyo hindi ako interesado Mhm. to grab, like, lolo. Sabi nga po nila, lolo na. Muntik ka na naman to grab. Hindi po kasi, wala po talaga sa time, sa ano ko po. At saka may relationship din po kasi ako sa Pilipino that time. So, iniiwasan ko po talaga. May Okay. boyfriend din po kasi akong Pilipino noon. Ang haba na Yan nasabi. po. You don't have to be defensive. We're happy for you. I think you're happy and we're happy for you. Okay? Actually, Hindi ka magiging, yes po, happy naman po yung Huwag ka maging defensive sa amin. Okay, sige. Bakit tayo magkausap happy ngayon? naman po yung relationship. Kaya lang, ito yung isi-share ko. Kasi medyo may experience po na complicated. Tapos medyo madugo. Maraming problema. Conflict sa relationship. So, yun yung want ko i-share about sa experience ko nga. Kasi first time ko lang din. Actually, second time ko na po magkaroon ng relationship with foreigners. And siya yung pang second. Okay. So, medyo komplikado yung naging relationship namin at first. Mhm. Until now, share ko na lang din po yung first na, yun nga, na nakilala ko siya. That time is year 2023, nung nasa BPO company pa ako, na same building kaming nag-work. Then, 2023, naging OFW po ako kasi nag-give up ako doon sa company na yun. Gawa nga po ng naoperahan po ako. So, Saan ka 1 na-operahan? month ako nag-rest. At appendicitis po. Na-appendectomy ka. Naku, edi meron ka ng taga sa Opo. tiyan. Opo, so 1 year, 1 month po akong nag-rest. Mm-mm. Tapos, nag-resign ako sa company namin. Then, nag-apply ng abroad. Okay. Nag-Hong Kong po ako. So, nag-stop ako ng communication. Hindi ko na siya nakikita during middle of 2023 kasi Wait. Wala na ako sa company namin. Wait. I missed out on something. Nag-stop ng communication. So, ibig sabihin, akala ko kasi bawal, kaya hindi ka nag-uusap. nag-uusap po as like friend lang po. Pero iniiwasan ko magkaroon ng relationship kasi ang alam ko that time may asawa po siya and kasal sila. Paano mo alam? Nasabi niya sa'yo. Sinabi niya naman po sa akin at first na may Okay. asawa siya. Okay. Opo. So may mga friends po kami, common friends kami doon sa company na nag-uusap-usap and nakaka-join ko siya, yung ganun po. Okay. Hangout, yung mga ganun po. So parang ang tingin ko kasi sa kanya noon boss, kasi account manager eh. So boss siya ng company. Okay. And then po, nag-stop kami ng parang communication, usap-usap, year 2023 po ng October. Kasi that time, nag-flight na ako sa Hong Kong. So wala na akong mga numbers for Philippine number. Hindi ko na nagagamit. Hong Kong number na, ganito ganyan. So, wala na kaming communication. Year 2024, bumalik ako ng Pilipinas kasi nag-break contract ako sa Hong Kong as Bakit domestic naman? worker. Bakit? Di mo tinagalan?
Hindi po. Hindi naman siya di tinagalan. Kaya lang medyo na-abuse ng amo. Pinagtrabaho sa China, which is bawal sa kontrata namin yung magtrabaho outside the country and outside our contract po. So, may employer po kasi ako na taga-China and naninirahan sa Hong Kong. So, pumunta sila ng vacation sa China. Dinala ako sa China. Then, pinagtrabaho ko sa China which is against my contract. Kaya nag-break contract ako. Anong trabaho mo sa China? Katulong din po. Nilipat ka lang ng lugar pero bawal sa contract. Opo, pero bawal po talaga sa kontrata. So, kaya nag-complain ako sa agency and nag-break contract na ako. So, bumalik ako year 2024 sa Pilipinas. July 2024 po. Okay. So, that time naman, si foreigner nasa Australia, bumalik ng Australia. Okay. And na-retrieve ko yung dati kong SIM, dati kong number na nakokontak niya. So, naging continue yung usapan namin. So nagkaroon kami ng communication ulit. Nung na-retrieve mo yung dati mong SIM tapos nag-text siya, kinilig ka ba nun? Opo, kasi may mga... Kinilig kami lahat! Charot. Game, kahit naman sino po talaga kikiligin that time para kasing may interest pa rin siya sa iyo after a year na hindi na kayo nag-communicate. So, may mga kwento siya about sa ex-wife niya po na hindi na sila okay that time, na naghiwalay, parang mutual understanding na yung parang nagkakaroon na ng issue yung yung relasyon nila po. Kasi ang kwento po kasi sa akin ni foreigner, hindi nagkakaroon sila ng sexual yung nila. Alam niyo na po yun. Hindi ko alam yun. Bakit nandun ba ako? Ba't ko alam yan? Pwede po ba on air yun? Hindi mo tayo on air. Online yan tayo po lang. Hindi na po nagkakaroon ng parang sex silang dalawa ng wife niya. Nako? So anong sabi mo? After, That's easy. Ganun. Hindi naman po kasi nasa Australia na siya that time. So nakikinig lang ako ng mga sinasabi niya then advice. Until nagsabi siya sa akin ng by January next year 2025 uuwi siya ng Pilipinas. So once niya akong i-meet. Nako! Nako! Yun nga, once niya ako i-meet. Pero that time naman nung January 2025, pinakarelasyon akong isang foreigner, Australiano din po. So, nireject ko na ma-meet siya nung January first week ng 2025, last year. Okay. So, hindi kami nagkaroon ng meet-up last January 2025. First week kasi po yung usapan namin ng meet-up namin. So, hindi natuloy kasi may isa po akong foreigner na Australiano. Yun po yung first boyfriend ko na Australian na foreigner. And then, nagkaroon kami ng conflict ng foreigner, kagawangan ng parang bad influence dahil dinadala niya ako sa bar. Kaya ako hiniwalayan yung isang foreigner. Bakit naman bad influence? Di ba? Wala namang masama mag-bar? Baka naman nag-happy-happy. Hindi po. Nagbabar po kasi siya kasama ako. Pero may mga bar girl na nakasurround sa amin. So, parang binibigyan niya ng mga inumin, ganto ganyan. Parang yung attention hindi napupunta sa akin, napupunta sa mga bar girl. So, hiniwalayan ko yung unang Australiano. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa attention mo? May iba pang babae? Ay, yes po. Yan po yung nangyari. Kaya, hiniwalayan ko siya. Talaga. Weird yun Tapos. Actually, maybe common na rin siguro sa ibang foreigner yung ganun. Na pag nagpupunta sa bar is maraming nakakausap na mga babae. Kasi pag approach pa lang, pagpasok namin ng bar, ina-approach po kasi siya ng mga babae, ng mga bar, even na may kasamang girlfriend. Ang tanong, saang bar ba yan? Baka iba yung napuntahan kong bar. Sa Makati po. Sa may Burgos? Ay, ano ba? Makati Avenue, gano'n? Opo. Sige, okay.
So, nagkaroon uli kami ng contact after kung hindi ko pa po hiniwalay yung isa kong Australiano. So, nagkakaroon pa kami ng contact. Okay. Tapos po, dumating yung point na nag-flight back sa Australia yung naging boyfriend kong Australiano. Mhm. So, nagkaroon na naman kami ng kontakan nitong account manager na fiancé kong now. And then, ang nangyari po kasi is, tinawagan niya ako to meet up kasi may i-recommend siyang work sa akin na work from home. Naniniwala ka company naman. Opo, kasi yun po yung work ko ngayon. Okay. So parang Virtual assistant po yung work ko ngayon. so parang anytime hinanapan ka niya, nag-work ako from parang home. hinanapan ka niya ng work, parang gano'n. Opo, tinulungan niya po ako. So, kasi yung kaibigan niya, nag-work po ng company dito. So, nangangailangan ng mga, mga tao. So, unirecommend niya ako doon sa kaibigan niya. And then, doon na po nag-start na, kasi kailangan ko ng training po at saka naman, pumunta kami ng Thailand. Kasama siya for business purposes, tapos yung sa work nga po, kailangan ko mag-training po doon. Kasi yung kaibigan niya nasa Thailand, so sinama niya ako pa Thailand. Dalawa lang kayo. Nag-aaway na po pala sila nung ex-wife niya. Tapos naghiwalay sila January 26 ng 2025. That time naman, after one day, nag-flight kami January 27 pa Thailand. So, kakahiwalay niya lang po doon sa ex-wife niya. Nung time na yan, walang mali siya, yung magkasama kayo dalawa lang. Wala po, kasi for the work lang po talaga eh. Sure? Tapos, nung time po kasi na yun, ini-explain niya sa akin, hiwalay na po talaga sila nung ex niya. So, ako naman, nagkakaroon na rin ng parang interest. Even yung 2023, nagkaka-interest kasi puging-pugi po kasi ako kahit lolo na tingnan eh. Napupugian ka. Hindi lang po, mabait po talaga siya. Okay. Opo. Tapos, 2025 po ng January, sumama ko pa Thailand. And that time, nagkaroon kami ng magandang communication. Tapos, opo, hiniwalayan ko po yung isa kong Australian kasi na ako sa kanya na papalagay na yung... Alam niya na may jowa kang Australian din. Opo, at first po sinabi ko talaga sa kanya meron akong Australian na boyfriend. Kaya wala talagang mali siya that time po na sumama ko sa kanya. Wala po yung talagang wala talagang something sa amin nun. Okay. Nagtagal po kami ng 5 days doon sa Thailand. Kasi po nagte-training ako sa company. So nagtagal kami ng 5 days doon sa Thailand. Hiwalay kayo ng kwarto? Opo. Ha? Hindi po, kasi nandun po ako sa kaibigan niya eh. Kumbaga nagte-training po ako doon sa company ng kaibigan niya. Okay. So, hindi po kami magkasama sa isang kwarto noon. Okay. So, that time po, na nakipag-iwalay ako sa isa kong foreigner, pumasok ako sa relasyon niya. So, hindi ko naman po alam na kakahiwalay lang nila nung ex-wife niya kasi sabi niya matagal na silang hindi okay, naghiwalay na sila. Okay. So, nung February 2025 po, nalaman, kaya po naging komplikado, nalaman ng ex-wife niya na sinama ako sa Thailand. Then nagkaroon ng parang engagement doon sa Thailand between sa akin at sa kanya. Pero ang po talaga, hindi po talaga engagement yun kasi binigyan niya ako ng sing-sing for promise ring na once na na-divorce daw po siya sa ex-wife niya, papakasalan niya ako. Okay. So ako naman, syempre po, umuo naman din ako. Ba't ka umuo? Kasi po gusto ko na siya that time eh. Okay. Sige.
Opo, tapos nung nalaman po nung ex-wife niya na yun nga po, may karelasyon ng bago, saka po nagkaroon ng malaking problema nung umuwi na kami ng Pilipinas from Thailand. Kasi nga po, nilalaban po nung ex-wife, kasal po sila. Pero explain ko lang po na kasal po sila sa Australia, hindi po sa Pilipinas. So, hindi po na-register or na-recognize yung kasal nila sa Pilipinas. Gawa po nung nalaman ng ng partner ko ngayon na fiancé ko na may pineking mga papers yung ex-wife niya. Okay. Nung time na nagpa-filing po sila ng divorce nung February, kailangan po kasing kumuha ng birth certificate copy nung ex-wife niya. Kinuha po namin, kasama ko sa PSA. Yung kanyang ex-wife Nalaman po ba ay ng- Pinay? Opo. Nalaman po ng Pinay. foreigner. Opo, nalaman po ng foreigner na yung babae, male po sa birth certificate. Pero lahat po ng mga documents na pinasa niya papuntang Australia nung time na kinasal sila, female po. Okay. So yun po yung naging malaking complicated situation namin ngayon na pinipilit po ng babae na legal wife siya. Kasal po sila sa Australia. Pero dito po sa Pilipinas, hindi po pala sila totaling kasal kasi hindi po nakarehistro yung kasal nila from Australia. And nilaban po nung foreigner yung annulment, kaso hindi po pumasok yung, parang na-dismiss po yung annulment nila sa Australia, gawa ng allow daw po yung sex marriage doon. Same-sex marriage. Opo, so, bali po, ang nangyari, still recognize yung kasal nila sa Australia, pero sa Pilipinas po, hindi. Kasi may fraud po na nangyari between sa mga paperworks ng babae. So, dito, hindi talaga sila kasal. So paano pag pinakorek ng babae yung kanyang birth certificate? Kasi pwedeng ipakorek lang yun, addendum lang naman yun eh, gagawin lang female yun eh. Sa ngayon po kasi, naging malabo na pong makorek ng babae. Gawa nga ng kinasuhan siya ng falsification ng documents. Tapos divorce na po kasi sila ngayon eh. Divorce na. So nag-divorce na po sila after na nagkaroon ng nalalaman ng babae na nag-filing po sila ng divorce tas annulment. So yun po naging komplikado ngayon. Eh, syempre may anak po kasi silang dalawa nung Pinay, 6 years old. So, hindi ko naman pinagbabawalan si fiancé ko na sumuporta sa bata. Kahit ako pa nga po nagsasabi, nag-file kami ng habeas corpus para doon sa bata. Para kahit papano po, makuha niya yung bata kasi yung anak po nila Australian citizen. Hindi po Pilipino, hindi dual citizen. So, kailangan ng bata iuwi sa Australia. Pero ayaw nung ex-wife niya. Tinatago nila. Tapos ayaw ipakita. Ang hinihingi po kasi nilang suporta sa bata, 70K a month. Which is hindi naman ako against doon kasi para naman po sa bata. Kaya lang po, dinadaanan nila ngayon sa korte kasi hindi nila pinapakita yung bata. Gusto nilang suportahan lang yung bata nung foreigner. Kaya po nagkakaroon na ng mga conflict po yung relationship namin na pati ako nadadamay kasi ako daw yung nagsasabi sa foreigner na wag suportahan yung bata, ganto ganyan. Kinasuhan kami ng concubinage na dismiss kasi hindi naman po sila kasal dito sa Australia. Sa Pilipinas. So, ngayon po, divorce na sila. So, wala na kaming problema about sa relationship. Kaya lang, yung sa bata ka po kasi ang nagiging problema namin, yung anak niya. Na gusto niya makuha sa babae, pero at the end of the day, ayaw po kasi ng ex-wife niya ibigay. Gawa nga daw po ng for the safety na din ng bata. Tapos, dahil din po sa akin. So, ako yung biniblame na ayaw nilang ibigay yung bata dahil ayaw ipalapit sa akin. Which is, hindi naman po ako doon against kasi para naman po sa bata yun. Kaya minsan po, nababash po ako talaga na sasabihin kabit. Yun po yung parang nagiging ko sa sarili ko ngayon. Medyo, kung itutuloy ko pa bang magpakasal or aanin ko pa ba yung fiancé ko ngayon, parang
50-50 yung ganun. Kasi mahirap naman din sa akin i-give up yung relationship namin. Kaya gawa nga ang dami ng mga naging conflict. Tapos willing naman siya kasi dinala niya ako sa lugar nila. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya. Nakilala din naman siya ng mga magulang ko. Accept ko naman din po yung part na tinatawag akong kabit kahit ng buong mundo. Pero yung minsan dinadamay na yung mga anak ko sa una kong naging partner. Parang May anak ka ba? below the belt. Meron pa ako naging anak po na dalawa sa una kong naging partner. So year 2023 ko pa po kakilala yung fiancé ko ngayon. Pero hindi ko talaga inano yung opportunity last 2023. Kahit sabi ko nga po, opportunity na para sa akin yun and para sa future ng mga anak ko yun. Iniwasan ko po talaga. Pero nung sinabi po kasi sa akin ng foreigner na wala na sila, hiwalay na sila. As in, legally po yun. Hiwalay na sila nung ex-wife niya. Bago po ako pumasok sa relasyon talaga. Hindi lang po na-file yung divorce. Gawa nga po nang may process yun. Kailangan pong hintayin. So, hindi po naman basta-basta yung divorce. Yung process sa Australia na itong day na to, pag nag-file ka, divorce ka na, pwede ka na Pero pag may law kasi sa Australia na no fault divorce, yung kapag hiwalay na yung mag-asawa doon, pwede nang makipagrelasyon yung mga hiwalay na basta as long as may legal separation po na 12 months. And nung last time po na January, kakahiwalay lang po nila. So, kailangan po namin hintayin yung 12 months, which is January 2026, para maging legally separated na sila at divorce. So, in 1 year na yun po, parang ang tingin sa akin, naging kabit ako. Bakit Kasi nga hindi po, ba? hindi naman po talaga. Kasi hindi po sila kasal dito. And yan yung parang ang nagiging dating po kasi yung kasal nila sa Australia, kung nag-grant po yung annulment, totally hindi po talaga sila kinasal. Gawa nga po ng mga papers na pineke nung ex-wife niya. So yun yung po, fiancé ko na po kasi ngayon yung foreigner. So, nasa 50-50 situation po ako kung itutuloy ko po ba na yung relationship, which is 2 years, magto 2 years na kami. Na magpapakasal na ba kami? Or hayaan ko na lang po muna. Kasi magulo po yung sitwasyon dahil ako yung sinisisi nung babae na naging reason nung hiwalayan nila, which is hindi naman po true kasi hiwalay na po sila that time nung nakilala. Nung naging kami, nung ex-husband niya. Ano ba problema mo ngayon? Yun po, yung medyo conflict po kasi na yung nasa sitwasyon po ako na nagde-decide kung itutuloy ko po ba or hindi na. Kasi naiipit po yung bata, yung anak po nila. Which is yung babae, ako yung biniblame. Bakit nawalan siya ng tatay? Kasi in all honesty na reality po, marami pong mga Pilipino sa ngayon. Hindi ko naman nila lahat. Kahit kasal nakikipagrelasyon, pero wala naman naging problema kasi naging legal separated naman po sila. Pero hindi nabiblame na ito naging kabet, ganito, ganyan. Kasi pag, ang dami pong dahil wala pong divorce dito sa Pilipinas. So, totoo po. Bakit tayo magkausap ngayon, Juliet, no? Ayun po, hihingi lang po kasi ako ng advice kasi yun nga po, balak po namin kasi magpakasal next year. So, medyo nasa sitwasyon akong 50-50. Gawa nga ng, yun nga po, ako sabi nga po, infidelity, ako pa rin yung tinatawag na kabit.
Pero parang naguguluhan po ako. Pero okay naman po kasi si foreigner, good provider po siya eh. Wala po akong masabi sa kanya eh. Kaya lang may takot ako sa sarili ko ngayon na baka pag nagpakasal kami, mangyari din yung nangyari sa ex niya sa akin. Which is, ready naman ako sa magiging ganong sitwasyon. Kung mangyari man yun sa akin. Pero, nagde-decide pa po ako kung itutuloy ko po or hindi. Yun ang tanong mo sa akin? Opo. Okay. Okay, Kasi ganito. nagsisisihan po eh. Ako yung sinisisi ng babae na ganito. Until na 1 year ago na po nangyari yun. Ako pa rin sinisisi. Nagkaroon na ng yung sa television po, nagkaroon na ng Tulfo, something like that po. Ano to? Na televise na. Ikaw? Opo, nung time na yun, natulpo na po kami. Talaga? Opo, pero hindi kami natulungan ni ano kasi gawa nga po ng sinasabing consider na kasal pa rin sila dito sa Pilipinas. Which is po, dumaan na kami sa mga process po, court hearing, yung mga kasuhan. May mga concubinage case po kami na na-dismiss eh. Okay. Ngayon po may pinapail silang case sa foreigner Bausi kasi gusto nilang sumuporta yung foreigner sa anak ng 70K a month. Willing naman po yung foreigner, kaya lang po ang concern ng foreigner, gusto niyang dalhin yung bata sa Australia kasi po yung ex-wife niya nasa Australia din po. Yung bata na iiwan dito sa Pilipinas sa side nung ex-wife. So yung nagiging concern po kasi ayaw ng babae ibigay sa father kasi dahil sa akin. Ako yung nagiging reason. Yun lang. So yun po yung nagiging parang komplikadong sitwasyon. And yet nadadamay na din yung anak ko, yung mga anak ko sa una. Gawa ng gantong sitwasyon, nabubuli sa school. Kasi sinasabi nga po yung mama mo, ganito, ganyan. Yun lang, no? So, naiipit po ako sa... Pero yung ano po kasi, divorce na talaga po sila. So, tinuloy namin yung relasyon namin. Divorce na po talaga sila. Wala na silang ano. Ang concern talaga po is yung anak niya, yung bata. So, ayaw ibigay kasi ng ex-wife dahil ako yung nagiging reason. Which is may mga anak din naman ako and dumating din naman po ako sa point na gano'n na hindi sinusuportahan yung anak ko nung una kong ano, pero hindi ko pinalaki kasi iniisip ko yung mga bata. Kaya po nagtrabaho ako ng abroad. Asan siya ngayon? Dito po, kasama ko po. So, bali, magpa-flight po kami back sa Australia in a few days po. Nandyan siya? Opo po, tulong na po. Kiss mo nga, kiss mo. Hindi ko po pwede nga disturbuhin. Bakit naman? Hindi niya po kasi alam na tumawag po ko sa inyo eh. Pambihira, hindi pwedeng i-kiss. Ano ba naman yan? Pwede naman po. Kaya lang baka po magising tapos umiiyak po ako magtanong. Ay, nako. Okay. Ako na ba? Opo. Okay. Ganito ano. Juliet. Opo. Okay. Hindi natin pag-uusapan yung tungkol sa anak niya because wala kang karapatang pangkialaman yan. It does not matter whether pabor ka o hindi.
It does not matter whether ang opinion mo is in favor of giving the kid 70,000 or whether kaya o hindi. Your opinion does not matter sa part na yan. Hindi ka part. Opo. You are not privy to that circle. Kasi kanina, sabi mo, hindi man ako tumututol. Wala naman pakialam ang mundo kung tumututol ka o hindi. It's not your issue. Okay? Sa part na yan, you have to zip your mouth. It's not your thing. Your opinion sa part na yan will not matter because it's a conversation that has to happen between him and his ex-wife as the parents of that kid. Okay? Opo. Alright, so iiwasan natin yung part na yan as a respect. Okay, now, I wanna go back to what happened in Thailand. Ano, medyo ipokrita ka sa kwento na yun. Na, Opo. oo, di ba? 5 days kayo na andon, tapos may promise ring kayo pag uwi, tapos sasabihin mo sa akin, walang mali siya pag alis niya ng Pilipinas. Pero crush mo siya? Opo. Pero that time po kasi sinabi niya sa akin na wala na po talaga sila. Hindi, no. Hindi na point ko, Juliet. Ano? Kung nabola ka or what not, it's another conversation. Ang sinasabi ko lang, hindi lang ako naniniwala, di ba, that it was a pure business. It was just purely business. Hindi ako naniniwala na hindi mo naramdaman, na hindi mo alam, na nung niyaya ka niya sa Australia, sa Thailand, na kayong dalawa lang, hindi ako naniniwala na hindi mo alam na meron siyang mali siya sa'yo. Imposible yon. Opo. At nung time na yon, Actually po kasi, ang nangyari po kasi, may email po kasi ako natanggap sa friend niya noon about sa Thailand. So siya kasi po, pabalik ng Australia nung January 28. So 27 po ako nag-flight ng Thailand. hindi, you're not listening to me. That's not my point. I'm just telling you that I don't believe na wala kayong... Kasi 5 days lang kayo din, umuwi ka na merong promise ring eh. Kasi yan ang contention ng kanyang ex-wife. Nung time na yon, sa pagkakaunawa ko, nung nag-Thailand kayo magkasama, regardless kung merong something o wala, nung time na yon, they are not completely separated. Magulo lang sila. Kaya sa utak ng asawa, yun ang nagpalala, kaya hindi sila nakapagbalikan. Opo. See? Kasi yung kwento mo evasive eh. Actually ko naman po may mali ako. Wala po akong problema doon. Naging mali po talaga ako nung time na yon. Hindi Accept ko po talaga yun. Hindi yan ang kwento mo kanina. That was not your story kanina. 'Di ba? Imposible. Look, ganito ano. You said it so innocently. Binigyan niya ako ng promise ring sa Thailand that symbolizes na pag naghiwalay sila, na-divorce sila ng asawa niya, papakasalan niya ako. Tama? Yun po yung sinabi ko po kanina, pag nag-totaling divorce na po sila. Exactly. So, ibig sabihin, whether technically or whether in physical proximity, if we follow the logic of what you said, maliwanag mong sinasabi na alam mong hindi sila hiwalay and yet he was giving you a ring. Alam mo. Opo. Oh, see? Hindi po. Ang alam ko po talaga, hiwalay na po sila. Even yung yung ex-wife niya po, nagsabi po na 2 days ago pa lang po silang hiwalay. Okay. Which is may legal separation papers po sila nung time na yun, na separated sila nung date na yun bago kami nag-flight sa Thailand. Okay. But then again, even before Thailand, may unawaan na kayo. Apo, nung Exactly. 2023 So, ma'am, ganito po. Okay. So, ma'am, maliwanag ka, sinabay ka kasi niya. Yun eh. Sinasabi ko sa iyo to because I want you to understand yung ngit-ngit ng asawa sa iyo. Dahil ikaw yung dahilan kung bakit sila tuluyang hindi nagbalikan. Okay, ulitin ko ha. Hindi ko sinasabing ikaw ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Magkaiba yun. Sinasabi ko lang, ikaw probably ang dahilan kung bakit hindi sila nagbalikan. Kasi you are already in the picture.
Yun nga po yung problema. Ako po yung biniblame O, ma'am, nung babae ulitin ko po ako yung ha. naging Wait. Ulitin ko po dahilan. ha. Yung sinabi ko ha. Hindi ka nakikinig ba sa akin? Ang sabi ko, hindi ko sinasabi ikaw ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Ang sinasabi ko lang, you're probably the reason kung bakit hindi sila nagbalikan. Magkaiba po yun. Apo, naintindihan ko naman po yun. Kasi pero yung you sa are point already in the ko picture. Po, Now, wait lang. Okay. A big part of your story, Jewel, kasi, malaking bahagi ng kwento mo, tinitechnical mo kasi. No? Halimbawa, divorce na sila legally. Sa Pilipinas, null and void yung kasal nila kasi nga, parang ang documents, parang ang tawag doon, hindi sa Australia po yun. dito sa Pilipinas kasi same-sex marriage tama? Hindi po, sa Australia po yun. Na-dismiss po yung annulment nila sa Australia. Gawa po ng, allowed yung same-sex marriage. Dito nga sa Pilipinas, yun, okay. So, sa madaling sabi, Yung na-dismiss po dito sa Pilipinas, yung concubinage case. Yan. Yung concubinage case. Kasi case nga, po namin, hindi case po namin, sorry. hindi kinilala yung kasal Nabubulol dahil ako. same sex yung kanilang tama? Opo po. Okay, dahil hindi nag-aalaw ang bansa natin ng same-sex marriage. Okay, nagigets ko naman, naintindihan ko. Alright? Opo. Those are the technical parts of the story. Technical yan di ba? And we cannot comment on that. Hindi natin makakomento niya part, technical yung part na yan But, wala kasi dyan ang issue dito, Juliet, Hindi yan ang issue dito. Ang issue dito is that there's another woman in the story who got hurt. Yun ang kwento rito. And that another woman in this story is vengeful. Galit yung babaeng ito kasi nga sa utak niya, yung dream niya of having a family together with this guy, hindi na nabuo because you're in the way. Now, do I recommend na magbalikan kayo? I'm so sorry, na magbalikan sila? No. Kung hiwalay na. Do I recommend na maghiwalay kayong dalawa ng Australiano? Hindi rin naman. Actually, masaya ako para sa'yo. Masaya ako para sa Australianong iyan. Nakatagpo siya ng bagong mamahalin. Happy for the two of you. Kaya ako sinasabi ito because I want you to understand where the other woman is coming from. Because I think you have to understand. Opo. Dahil hindi mo naiintindihan, feeling mo, kontrabida lang sa kwento ninyo yung babaeng ito. No. There's another woman in the story that's hurting. And hindi mo pwedeng i-deny ito. Ikaw ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi sila nagbalikan. And you are denying to admit that. Hindi, wag kayong maghiwalay. I think masaya naman kayo Happy naman kayo. You've been to Australia several times. You're about to build a life together. I'm happy for the two of you. Pero wag mo ipagdamot sa sarili mo yung katotohanan na may nasaktan kayo. In the pursuit of you, hey! Pwede po may explain ko na yung babae po kasi yung nakipaghiwalay sa fiancé ko that time. Okay, ulitin ko ha. Nakipag-iwalay o hindi, nung time na nag-uumpisa kayo mag-usap, they are not legally separated. Kwento is kwento, legal is legal. You are so defensive. Napaka-defensive mo. And matter of fact is, your story is only coming from the mouth of this guy. I'm sure there's another side of the story. May ibang kwento yung babae. May ibang kwento yung babae. Kwento niya yan. Malamang bida siya dyan. Yun lang yung point dito, Juliet. I mean, take it upon yourself, di ba? To understand, kung bakit nagagalit yung babaeng yun. Saktan siya She's hurt.
You got in the way of her dream of having a family. Whether naghiwalay sila o siya nakipaghiwalay o hindi, for all you know, baka nag-away lang sila nun. Baka strain ng long distance na relasyon kasi nasa Pilipinas yung lalaki dahil nag-work dito. Di ba? Pwedeng ganun eh. Nandito din po yung babae that time. Nasa Pilipinas yung girl. Opo. Okay. So nung time na nag-uusap kayo nung tinext ka nung Australiano when you flown back from Hong Kong at tinext ka niya, nandito sa Pilipinas yung babae. Opo, tapos yung apam po yung nasa Australia, tapos bumalik yung yung fiancé ko po nasa Australia po that time nung 2024 na bumalik ako nung Pilipinas galing pong Hong Kong. Tapos yung ex-wife niya po nandito din po sa Pilipinas. So wala po dito yung fiancé ko nung time na yun. Na nagkaroon kami ng communication. Doon na nga po sinasabi na nagiging komplikado na daw po yung relationship nila. Na nagkakaroon na po ng hiwalayan pero wino-work po nila dahil para po sa bata. Yeah. Tapos So ibig January sabihin, they're still together. Yes po. Tapos yung January po ng 2025, bumalik po yung fiancé ko dito sa Pilipinas para bisitahin po yung anak niya. Naging okay pa po sila, which is that time, may boyfriend din po akong isang Australiano. Hindi, wait, stop that, Juliet, no? Yan, isa pa yan. Hindi mo pwedeng idahilan yan. Kasi a matter of fact, when you've flown to Thailand, may boyfriend ka eh. Opo. So hindi mo pwedeng idahilan yon kasi wala ka namang pakialam kung may boyfriend ka eh. You still have flown to Thailand and accepted a ring from another guy given the fact that mayroon kang karelasyong iba. So yung material sa akin kahit sabihin mo na may boyfriend ako noon eh. So wala lang kami. No. No. Opo. Look, ganito, Juliet, ano? Ma'am, I'll be honest with you. Happy ako para sa iyo, ma'am, no? Okay? I mean, if you're happy with where you're at right now, I'm happy for you. Kung feeling na lalaki ito, natagpuan na niya yung love of his life sa katauhan mo, well, we're happy for the two of you. Kung ano mang ang dinidiscuss natin ngayon, ano lang kasi, ma'am, nakakalungkot lang na kailangan mong papaniwalayan ang sarili mo na parang wala kang kasalanan. Sa lahat ng kayo ko yung naguhugas kamay eh. Kung may kasalanan ka, aminin mo yan sa sarili mo. May kasalanan ka. Meron naman. Alam ko na, accept ko po may kasalanan po ako. Pero naging victim din po kasi ako that time kasi ang alam ko po talaga, wala na sila. Separate na po talaga sila. No, hindi ka victim dito. Nilaro mo ito, ma'am. Nilaro mo ito. Hindi ka victim dito. Tigilan mo ako. Sa iba lulusun. Hindi ka biktima dito. Hindi mo, not a single time maniniwala po ako na hindi mo alam na may mali siya sa inyong dalawa nung umuo ka para pumunta ng Thailand. Hindi ako maniniwala na wala kay mali siya. You cannot make me believe for 1 second. Alam mo yan. Aware ka. Aware ka doon, ma'am. Hindi yung pwede katwiran yan. Siguro, ma'am, kung meron man, a little sympathy for a hurting woman. Kasi sa kwentong ito, ikaw naman yung nanalo eh.
You don't need to prove so hard. Diba? Diba, about your point. Ikaw na nanalo dito. You've won. Baka hindi mo nare-realize ang Juliet, no? You've already won. Panalo ka. I don't know po bakit hindi kayo naniniwala. Kasi that time po, hirap i-explain eh. Sige. Wait. January 26 last year po kasi naghiwalay sila. Teka lang, ma'am. No? Okay. Yung kwento ng January 26, yan ay kwento niya sa'yo. Hindi po, January 26 po sila, hiwalay na po talaga sila. May legal papers po sila. Meron po talaga silang legal papers na hiwalay na po sila. Tapos January 28, nag-flight kami ng Thailand. Which is naging kami January 30 po. Okay. January 26, meron silang paper na hiwalay sila. Tama? Opo. Okay. Ano yung paper na yan, ma'am? Saan nang galing yan? Sa attorney po, legal separation, may pinirmahan po kasi silang legal separation and compromise agreement na para na lang po doon sa bata na magiging suporta po, ganyan. Kailan kayo ulit nag-umpisa mag-usap? Before Thailand? Nung last year ng 2024, nag-uusap na po kami kasi nagkakaroon ng conflict po yung relationship nila. Yun po yung kinikwento sa akin ng foreigner. Exactly. You were in the picture. There you go. You were in the picture prior to the date na sila ay nagkaroon whatever paper that was. You were already in the picture, ma'am. You were in the picture. Alam mo yan. Nag-uusap na kayo. Kahit sabihin mo na meron ka ibang boyfriend nun, nag-uusap na kayo, ma'am. At wag tayo imposible namang hindi mo ramdam na may mali siya sa iyo na Australian na yan. Bakit ba tayo magkausap ngayon, Juliet? Ano ba ang pag-uusapan natin, ma'am? Yun nga po. Hindi ko po, nasabi ko na po kanina pero hindi ko po kasi alam, nasa 50-50 po akong desisyon ngayon kasi balak po namin. No. That di kita masasuportahan dyan. You've invested so much in this relationship, Juliet. You've invested so much in this relationship. You've gone to great length of troubles already. Hindi rin wise na maghiwalay kayo dahil lang iniintindi mo ang lahat ng issue na to. Paperworks are just paperworks, no? If you love each other, fight for it. Fight for it. Okay po. Along the way, you are going to meet people who's going to hate what you guys enjoy. Hindi lang sa'yo nangyayari yan, no? I wanna say that a little louder, no? Along the way, we are going to meet people who are going to hate what we enjoy. You get my point? Yes po. Okay, now, I want you to listen carefully. Gusto kitang kausapin na masinsinan. Ready? Yes po. Okay, ganito ha. Kakalimutan natin lahat ng paperworks. Okay, kakalimutan natin lahat ng paperworks. We're going to forget about the legalities of this story. I just want to talk to you bilang kaibigan. Ready? Yes po. Okay. Opo. Juliet, no? Once upon a time, that girl, nung ex nitong jowa mo ngayon, she was practically in the same position as you are right now. Practically. I'm not saying exactly, but practically in the same position.
Opo. Okay? Maybe all the opportunities and chances that that you have right in front of you, she practically was in that same spot a long time ago with this guy. Tama, mali? Actually, tama po kasi nung nakilala niya po yung ex-wife niya, may naging ex-wife din po yung fiancé ko sa una, Wait lang, Australian makinig ka muna. citizen. Makinig ka muna. No? She was practically in the same position as you are. Yes po. Okay. And you're about to enjoy the benefits of loving this guy. Let's not pretend to ourselves, no? She is practically you are practically in that position that she was once at. And Opo. huwag tayo maglokohan. May benefits na ang mahalin ng lalaking to. If I'm going to follow exactly your story, maliwanag na ginamitan mo to ng utak, hindi ng puso. You broke up with another Australian the very day that you accepted a ring from another Australian. That's a master stroke. That's a master stroke. You can convince me all you want, hindi, pagmamahal po ito, okay, I believe you. Pero may halong utak to. And that, alam mo, Juliet, I can respect that. I respect that. Ako, respect for the hassle ako eh. I wish you well in life, I respect you. I get that. I get that. No? Hindi mo madideny yan sa sarili mo, hindi mo madideny sa akin yan. Plus, the fact that babae ka. Kapangyarihan ng babae mamili ng lalaki makakasama nila. Kung ayaw nyo na mahirap, karapatan nyo yan. Kung gusto mo ng blue eyes tsaka may kaya sa buhay, karapatan mo yan. Kung gusto mo ng blue eyes, may kaya sa buhay, kaya ka din sa Australia, karapatan mo yan. Opo. So, wala kang kailangan, you don't need to be defensive sa part na yan. That's completely on you. You don't need to explain yourself to anybody. But, along the way, ito yung gusto ko maintindihan mo. But along the way, as you were achieving what you want to achieve, people got hurt. Opo. Whether sinadya mo o hindi, people got hurt. Some people got compromised. The two of you, just to be with each other, you were able to step on several toes. Sinadya o hindi? You've met a complicated guy. Aminin na natin. Tama, mali? Opo. And you are a complicated ka rin naman eh. So wag tayong magulat na komplikado yung sitwasyon mo ngayon. Because to begin with, nag-umpisa kayo sa complications. Tama, mali? Opo. Okay, now that we agree sa part na yan, babalikan ko yung tanong mo. Di ba, kung ba dapat mo bang ituloy yung relasyon or what not, ituloy mo. Kasi hindi pa dapat inaasahan mong komplikasyon ito from the very beginning. Bakit ka sumusuko ngayon? Bakit ka nagugulat na may mga komplikasyon? Umpisa pa lang alam mo komplikado to. Ha? Opo. Am I making sense? Yes po. Okay. Kalimutan mo na yung mga technical, January ganito, January. Ang bottom line, there is another Filipina who got hurt because you're in the picture. Yun ang bottom line ito. Nung mga time na nag-file sila, pinirma nila nung January nung taon na yan, months before that, you were in the picture already. Consequential na lang talaga yung pagpunta nyo ng Thailand. Turning point na lang yun. Alam mo sa sarili mo yan. Look, Opo. what do we get from all of this? Marami ka nang ipinusta, no? Along the way, minahal mo na itong proseso na ito. Tama, mali? Along the way, minahal mo itong lalaking ito. Along the way, maybe at some point, you thought this guy is worth all the humiliations, the bashings, the troubles, the heartaches, the headaches, that this guy is worth all of those troubles. Tama? Opo. Mahal mo na eh. Pinaghirapan mo na eh. Bakit ka sasuko? Why give up now?
Did I make sense to you, ma'am? Nakakainis lang po yung kasing point na sabi niyo nga po, hindi ako yung reason bakit sila naghiwalay. Pero ako yung reason bakit hindi niya na kayang balikan yung ex niya. Which is, yung point ko kasi is, yung mga bash sa akin, I mean, one time happens that I committed suicide that time. Because of that, Well, ganito, Juliet, Okay. nakaka-depress po kasi na isipin na, Juliet, stop. You've chosen to come into a public platform. My show is a public platform. You get people's reaction. You get people's reaction. Alam ko naman po yun. Alright? Kaya Okay? yun nga po yung what I said earlier po, napaka-komplikado ng sitwasyon, and I accept naman na may mali ako sa part na nangyari to lahat. Accept ko naman din po yun. But, so I said po, nakaka-depress din po and stress sa part ko na yung away nila is nabiblame sa akin lang. Hindi po pwedeng hindi ka ma-blame. Mabiblame ka talaga, ma'am. Tigilan mo na yung pangarap na yan. Opo, nabiblame. Ma'am, walang ibang may blame, ma'am. Ikaw talaga yan. Whether tama o mali, you are in the middle of this. Let's just hope that at some point, with all of this trouble, that he is worth all of those pain. Sana he's worth the pain. Pero wag mo akong iyakan na, ako po yung nabiblame. Mabiblame ka talaga. Alam naman ako. Siyempre ikaw. Yes po, accept ko naman na nabiblame din naman po ako. Pero ako lang po kasi yung parang, yun nga po, Tuloy mo. Ikaw ba, Juliet, alam mo ba kung anong meaning ng word na accountability? yes po. Yes. Alam ko naman po yun. May pananagot. Yes, maybe you know the definition but not you're not really on board with the practical application of it. Para bang gusto mo exempted ka sa blame. You're in the middle Hindi of naman this. po. Hindi ko naman sinasabi pong gano'n na exempted po. In-accept ko naman po na yun nga po na may pananagutan din po ako sa sitwasyon na to. Pero ang nagiging dating po kasi, yung ako lang nababash, ako lang yung... Sino? 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 Yung sasabihin na... Sino nga? Ganito. Sino nga? O sige, didirect ko ngayon yung publiko. O may pwedeng ibang iba. Sino nga? Sino nga? Malamang ikaw. Bakit ka nagreklamo na blame ka? Sino blame? Hindi naman po ako nagre-reklamo na ako lang po yung nabiblame. Kumbaga, pare-parehas naman po kami may mali. Yung partner ko po ngayon, may mali din naman po siya kasi... Then stop. Then let him deal with it on his own.
Wag mo siyang idamay when you're dealing with your own share dun sa problemang ito. Opo. Why are you trying? Okay po. Bakit ba? Why do you take exemption? Dapat ba exempted ka? You were in the center of this. Yan tuloy umulan. Umulan ba dyan ngayon sa Pasig? Biglang umulan ha? Hmm, Hindi po. Hindi. Hindi po masyado. Malakas na ulan ngayon, no? I'm sorry po. Ha? Ba't sorry ka? Wala po. Bakit? May kasalanan ka na naman dahil sa ulan? Hindi. Ha? Hindi ka pwede mag-complain na nabiblame ka. Mabiblame ka talaga. Walang ibang pwedeng i-blame. Ikaw talaga yan. Whether totoo o hindi, you have a part to play here. Yes po. Alam mo yan. Maliwanag yan. Opo. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, di ba? Let's just hope that he is worth all the trouble. Na one day, sana, di ba? Pag tinitignan mo siya, habang inaalagaan mo siya, you're going to tell yourself, kahit nang dahil ko pinaghirapan sa hayop na to, at least masaya ako ngayon. Ganon. Opo. You cannot take exemptions doon sa blame. Mabiblame ka talaga, te. Hindi magandang attitude yan, Juliet. Opo. No? May mga, alam mo Juliet, may mga kilala akong tao na ganyan. No? Yung magsusorry, yung tatanggap ng pagkakamali, pero kailangan meron sila idadamay na iba para tabla-tabla. Well, again, let's just hope, Juliet, that he is worth the trouble, no? Mag-ingat ka palagi. Ako happy ako para sa iyo, ma'am, no? Sana lahat ng Thank you po. ng pasakit, dusa na pinagdadaanan mo ngayon sa lalaking ito, sana worth it. Sana one day masabi mo na, oh my God. Ang dami kong pinaghirapan sa buhok na to, nabash-bash pa ako, pero ang sarap talaga. Sarap na ng buhay ko ngayon, di ba? Worth it pala siya. Ganon. Opo. Wag mo nang samahan pa to ng drama. Juliet, for lack of a better term, you are winning this. Honestly. Panalo ka dito. Bakit ka ba nagdadrama? Baka nakakalimutan mo, ikaw panalo dito. Ikaw ba na-appreciate mo ba yung part na yan? Hindi naman po. Yeah, yes. You have already won. Panalo ka dito. Why are you fixated in the idea that you have to prove that, di ba, you have to prove your innocence? Bakit pa? You're winning this. Why hindi mo nare-realize yun?
Kailan punta ka na ng Australia? Kakausap kita. Oh. Nakailan punta ka na ng Australia? Oh. Ano po, pabalik-balik po every 3 months. For 2 years? Po? For 2 years, pabalik-balik ka every 3 months? For ano po, 1 year po. So nakakaapat na balik ka na. Opo. Gusto mo naman ang buhay doon. Opo. Bali, nag-i-stay po ako ng 3 months doon. Tapos babalik po ng Pinas ng 1 month. Then balik po uli ng 3 months doon. Sarap, no? I mean, my question is, do you like the life that you see there? Opo, kasi Okay. medyo nagkakaroon po ng peace of mind, especially nung time na nagtatry na nga po ako Ano mag-suicide. ka ba? Kasi Juliet. nilalayo ko po yung sarili ko sa Juliet, mga po. may anak ka. You're about to marry a guy. Opo, yun din po yung inisip ko. You're about to marry this guy. May anak kang dalawa. You're about to enjoy your 30s, no? Kasi 28 ka lang eh. You're about to enjoy your Opo. 30s in a country that's far better than us. Economically. Tigilan mo yan, ma'am. It's not worth it. Hindi worth it yan. Panalo ka dito, Juliet. Baka hindi mo nare-realize. Anong kinakalungkot mo dito? Dahil may nagalit? Dahil sumaya ka? May napakan ka talaga. May napakan kang damdamin ng iba. But you're winning this. You are winning this. So, I want you to keep winning. But, I want you to at least take accountability that people got hurt. Sinadya o hindi, may mga nasaktan. Opo. Alam mo yan. Nasaktan. Tama? Opo. Hmm. Mahal mo naman 'tong lalaking to. Opo. Sure? Opo. Is he worth all the trouble? Worth naman po kasi mahal niya naman po yung mga anak ko. There you go. Good luck sa'yo, ma'am. Ako, genuinely, I wish you all the best that life can give and provide you. Opo. You're winning Thank you this. po. Panalo ka dito. So please, no? Enjoy mo na lang yung winnings mo. Opo. Salamat po. Okay? Opo. Alright. Mag-ingat ka palagi, ha? Opo. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po.